ang buhay, hindi puro sarap. Marami kang harapin ng hirap ng buhay. Enough ba yung training mo? Kasi ako masasabi ko, yung training ko, tama eh. Nagluluto ako, nagwawalis ako, nagpapakain ako ng baboy, nagpapakain ako ng karabaw, nagsisibak ako ng kahoy. Ang training ko, 10 years old, dapat tumutulong ka na sa magulang mo sa mundo. Hindi ako pwede magreklamo, wala namang pambili yung nanay at tatay ko. Pitas-pitas lang, talbos ng lubi-lubi, bako, kamuting kahoy, kamote, talbos-talbos, puro gata yan. Mahirap kami pero masarap ang pagkain namin. Hindi katulad ng pagkain dito sa baba, sa city. Mga frozen food, mga hot dogs, mga fast food. Kailangan, ang pinaka-the best na training, marunong ka mag-adapt sa environment. Galit pa mga kabataan ngayon, tapos hahamunin ka, lalayasan ko to. Mga kabataan noon, alas 8, alas 7, tulog na. Ngayon, ang mga kabataan, alas 2 na, nasa computer pa, sira na ang mata. Pag pinagalitan mo, dadabugang ka pa. May mga salamin, mga makakapalang grado ng salamin. Kasi sira ang mata kaka-cellphone sa computer. Matutulog, nasa ibabaw ng tiyan, idibdib yung cellphone. Katabi yung charger, katabi yung saksakan ng kuryente. Kakain na lang, naka-cellphone pa. Oh. Kakausapin ng magulang, babarahin pa ng magulang. Oh. Pinag-aaral, ayaw mag-aral. Oh. Hihingi ka pa ng malaking baon. Madali lang ang buhay ng mga yan. Ibig sabihin, mapapabilis yung pag-alis nila sa mundo. Kasi walang exercise eh. Ando sa computer, nakabaliko yung kamay, habang sumusubo yung kaliwa, gumagano sa mouse. Oh. Aasa ka ba ng magandang buhay? Eh samantalang tayo noon, may taguan, may habulan, may patintero, may baseball. Talagang physical ang laro. Ngayon wala eh, computerized. Ano asahan mo sa kabataan na magandang kalusugan? Wala. Anong yung mga magulang na in-spoiled yung kanilang mga anak, hindi hinayaang mahirapan, yung sunod sa layo, yung binibigay mo lagi yung kanilang mga magustuhan. Asahan nyo, pagdating ng araw, pag nagsulo na yun sa buhay, hirap yun.